Gael, stop! Rinig niyang sigaw ni Seb at mabilis siyang nilayo sa duguan at wala nang malay na si Jace. Let go of me! Papatayin ko ang hayop na yan! Galit na galit niyang wika habang sige pa rin ang pilit niyang makawala sa pagkakahawak sa kanya nila Teron at Hans. Pero natauhan siya bigla nang marinig ang sigaw ni Blaze. Gael! Ang dami ng dugo ni Baby Annie! Tila siya the Flash na mabilis ang kilos na nakalapit sa asawang wala ding malay, na may dugo pa sa bandang bibig nito, at ngayon ay nagko-color violet na ang pasa nito doon, sa bandang muka at bibig. At halos manginig ang kalamnan niya sa galit at takot na nararamdaman nang makita ang dugo na umaagos sa may bandang hita nito. Love! Love! Baby! My God! Love! I am here na! Baby! Dad is here! Hang on, okay? Please! Kumagaralgal na boses niyang kausap sa mag-ina. Shit! Blaze, do something, please! Pakiusap niya sa kaibigan at chinecheck ang pulse ng asawa. Lou, bring that fucker to our grand house. I will make sure that he is gonna pay for this. Nanginginig sa galit na wika ni Seb na agad namang sinunod ng kanilang mga tauhan. Shit, Bud! Ang dami ng dugong nawala kay Annie. We need to do the operation before it's too late. Natataranta na sabi ni Blaze. Wait, what do you mean by that? Tanong niya. Kailangan na nating mailabas ang bata or else parehong mawawala ang mag-ina mo. Humihina ang heartbeat ni Annie. Sagot nito sa kanya na ikinahawak niya sa batok. But how? Wala tayong mga gamit dito. At hindi dapat dito ilabas ang anak ko. God damn it! He frustratingly said. We don't have a choice. Hindi na pwedeng ibiyahe ang mag-ina mo. Sa dami ng dugong lumalabas sa kanya. Mas magiging delikado if ibiyahe natin si Baby Annie. Paliwanag nito sa kanya. Habang meron tilang tinatawagan sa phone nito. This is Doc Blaze. I need all the staff of cesarean operation ASAP. Rinig niyang kausap nito sa kabilang linya. Use the chopper, now! Blaze added. Kuyumang kamao niyang hinawakan ng asawa at tinakpan ng halos hubad nitong katawan ng kumot sa kainayos ng pagkakahiga. Hang on, love. Baby, please. Kapit lang. Please. Halos namumula na niyang sabi. Alam niyang any minute bubuhos na ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha muna ni Blaze ang dextrose na nasa bag niya. He always bring that in case of emergency. There, magpakulo ka ng water, Hans, please. Find me a long needle and anything that I can use as a scalpel. Utos nito sa mga kaibigan. Seb, please bring me lots of clothes, alcohol, water. Utos ulit nito sa kaibigan na mabilis namang tumalima. Wait, don't tell me hindi na natin naantayin yung mga kagamitan for CS. He asked. Wala na tayong time, Gael. Habang tumatagal lalong nagiging risky. Damn it. Mura pa nito na ikinamura din niya. Butil-butil ang pawis ni Gael sa noo dahil sa takot na nararamdaman ngayon. Takot at pangamba para sa kanyang mag-ina. Fuck. 7 months pa lang ang anak niya, pero kailangan ng ilabas. And worse sa ganito pang sitwasyon, na ikuyom niya ang kanyang sugatan na kamao sa puot na nararamdaman ngayon. Buti na lang dahil minuto na lang ang inaantay bago isagawa ni Blaze ang operasyon. Dumating lahat ng kagamitan na kailangan nila for CS. At kahit papano nakahinga siya ng unti, lalo na nang may kasamang 2 nurse at attending physician ng mga ito. At lalong ipinagpasalamat niya na sobra nang makita ang brat nila na nagpalipad ng chopper. Kaya pala ganun na lang kabilis itong nakarating at kasama nila sila Cleo at Rain. Tapik sa balikad ang nakapagpalingon sa kanya. Everything will be okay, Gael. Trust Annie and trust God, okay? Pagpapagaan loob ni Jewel sa kanya. True yan, Gael. Strong ang mag-ina mo. Kaya kayang-kaya nila yan, ha? Wika naman ni Cleo, na sinuklian naman siya ng tipid ng ngiti. What we have to do now is to pray. Tinig naman yun ni Ray na nasa tabi na din niya ngayon. Thank you sa inyo. Malungkot na pasasalamat niya sa mga ito. Sabay tingin din niya kila Seb na matiimding nakatingin sa kanya. Thank you for not leaving us and for the help. Saka na magpasalamat pag okay na ang lahat. Alam mo na, mahal akong maningil. Gaya na lang ng paghingi mo ng bayad sa akin. Wika ni Seb habang tipid ang ngiting iginawad sa kanya. Gago, untad niya dito na ikinangisi nilang lahat. Maya-maya pa nakarinig sila ng isa pang papalapag na chopper sa malawak na bakuran ng isla. Sa pag-aakalang kalaban mabilis ang mga kilos nila Seb, na kinuha ang baril na nakasuksok sa likuran at tumungo sa baba. Pero halos mapaluha siya sa tuwa nang makitang ang lolo at matandang Don ang bumaba mula doon. Where is my granddaughter? Tanong agad ng Don nang makalapit ang mga ito sa kanila. She's still inside, sir. Sagot niya dito,
Kita niya ang paggalaw ng panga nito. Saka siya tinitigan. How about you, okay, son? Tanong nito. I'm okay po. Tipid na sagot niya. Tinapik naman nito ang kanyang balikat saka siya nito nilampasan para umakyat na. Oh son, malungkot na wika ng kanyang lolo. Saka siya nito niyakap ng mahigpit. Doon na kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. He was just acting as if he was strong enough to handle all of this shit. But the sad truth is he's not. He felt weak, lalo na ngayon na delikado ang lagay ng mag-ina niya. Hindi niya ata kakayanin if isa man sa mag-ina niya ang mawala. At ngayon nga ay kumawala ang emosyong kanina pa niya itinatago sa mga kaibigan. I'm sorry son, kasalanan ko to. If we just tell everything to you earlier, sana hindi na nangyari pa ito. No, Gran, don't blame yourself. I do understand. I really do. Sumisigok niyang sabi sa yakap-yakap niyang lolo. Kumalas naman ito sa kanya, tinawakan ng kanyang mukha na tila ba isa siyang bata. Sabay punas ng nanginginig na kamay nito sa kanyang mga luha. Now be brave, and be strong for your wife and for your daughter. They need you, son. Tumangu-tango naman siya. I will, Gran. Gael! Seb! Rinig nilang sigaw ng baby rat nila, kaya halos liparin niya ang hagdanan makarating lang sa ikalawang palapag ng bahay, kung saan naroon inooperahan ng kanyang asawa. What happened? Humihingal na tanong niya sa mga ito, nang makitang hilam na sa mga luha ang mga mukha ng mga andon. No way! Nangihina niyang sabi sabay tulak ng pintuan kung saan naroon ang kanyang mag-ina. Ganon na lang ang panlalambot ng tuhod niya nang makitang nire-revive ni Blaze ang kanyang asawa, at ang isa namang doktor ay ang kanyang anak. This can't be! Halos wala ng boses yun na lumabas sa bibig niya. Love! Tawag niya kay Annie, habang sige sa pagpump si Blaze. Baby! Jesus! Please, wag sila. Please! Usal niyang dasal habang nangihina nang lumapit sa asawa niya. Love, kapit lang. Please, nandito na ako. Umiiyak na niyang pakiusap sa nakapikit niyang asawa. Bud, please, ang asawa ko. Pero hindi man lang siya nito pinansin. Dahil sige lang ito sa pag-revive sa kanyang asawa na ngayon ay naka-flatline pa rin. Damn it. Mura niya sa kanya sa pilitang ipinatabi si Blaze at siya nang gumawa ng chest compression para sa asawa. Love, please. Huwag kang bibitaw. Pakiusap niya dito habang naghahalo ng pawis at luha niya sa kanyang muka. Gael, stop it! Narinig niyang sigaw sa kanya ni Seb na hindi niya pinapansin. Dumukwang siya sa asawa at iniawang niya ang bibig nito. Saka inilapat ang bibig niya sa bibig nito para mabigyan ng CPR. Gael, enough! No! Sabay tabig sa kamay ni Blaze at siya nang nagpatuloy sa ginagawa nito. Come on, love. Breathe! Usal niya habang ginagawa niyang pag-revive dito. Come on, love. Breathe, please. At minsan pa niyang binigyan ito ng hangin na galing sa kanyang bibig. He doesn't even care kahit maubusan siya ng hangin sa katawan. What he wanted is to see his wife breathing again. Come on! Halos sumigaw na siya sa pagod at sa takot na nararamdaman dahil sa wala pa ring heartbeat ang asawa. Fuck! Come on! Yumuyog-yug na ang kanyang balikat dahil sa pag-iyak. God knows hindi niya kakayanin pag nawala ito sa kanya. Gal, stop! Wala na! Wala na! Maluhaluhang wika ni Blaze. Damn you, bud! Hindi pa siya patay. Naiintindihan niyo? Hindi ako iiwan ni Annie. Napasigaw siya dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi pwede to! Hindi pwede! Umiiyak niyang sabi, sabay yakap sa kanyang asawa. Nagsipaglapitan naman sa kanila sila Jewel na puno pa din ng luha ang mga mata. Baby Annie, please wake up! Rinig niyang wika ng mga ito habang humahagulgol at hawak ang kamay ng kanyang asawa. My baby! Umiiyak na wika ng matandang Don. Tila nagkapira-piraso ang puso ni Gael habang nakikita ang maputlang mukha nito. Ang dami pa niyang plano sa kanila. Ang dami pa niyang hindi nagagawa. Ni hindi man lang siya nakahingi ng tawad sa asawa at hindi pa siya nakakabawi sa lahat ng pagkukulang at sakit na nagawa niya dito. I'm sorry, love. I am nothing but a useless man. Ni hindi ko man lang kayo naprotektahan ni baby. I'm sorry kung nahayaan kong masaktan ka. Kayo ng demonyong yon. I'm sorry, love. Please gumising ka na. Please wake up and breathe again. Please. Nangihina na niyang sabi sa asawa habang humahagulgol ng iyak. The baby is alive. Rinig niyang wika ng isang doktor kaya mabilis niyang ipiniling ang kanyang ulo doon.
Oh God! Sambit niya sa kadahan-dahang ibinaba ang ulo ng asawa sa higaan at tinungo ang kanyang anak na ngayon ay umiiyak na. Shh! Daddy's here, baby. Bulong niya dito nang ibinigay sa kanya ng doktor ang bata na sobrang liit pa dahil kulang nga sa buwan. Daddy's here. Saka hinayaang kumawala na naman ang mga luha sa mga mata niya. Pero halos magsipag-urungan ang kanyang mga luha nang marinig ang sinabi ni Blaze. Kasabay ang pagsinghapan ng mga kasama niya sa loob. She's back! Maiging pinagmamasdan ni Gael ang mahimbing na natutulog na si Annie, ang kanyang asawa. Buong akala niya tuluyan na itong mawawala sa kanya. Pero mahal pa rin talaga siya ng Diyos. At hindi nito hinayaang mawala sa kanila ng kanyang anak ang babaeng pinakamamahal niya. Lumapit siya dito and caressed his wife pale face. Nandito na sila ngayon sa Severine Hospital. After ma-revive ng asawa niya, her lolo sent a private plane para maidala agad sa Maynila ang mag-ina. And now his baby is still in the nursery room. At naka-incubator pa ito. While his wife is still recovering. Nagising lang ito kanina pero nakatulog lang din agad. And Blaze said that's the side effect of the medicine that they injected to her. Napangiti siya ng maluwag. Thanks for fighting, love. Thank you for fighting for us. He said then kissed Annie's forehead. I really can't imagine living without you. Kung alam mo lang, love. Kung gaano kasakit sa akin ang makita kang nahihirapan at nasasaktan. Pero kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana, hindi na niya naituloy pang kanyang sasabihin dahil tila may bumikig sa kanyang lalamunan. Nang sumagi sa isip niyang nadatnang itsura ng kanyang asawa sa bahay ng Jace na yon. Fuck, mura niya. Kung hindi lang siya pinigilan nila Seb, malamang napatay na niya ang hayop na yon. Napapikit na lang siya dahil sa bumangong galit na naman sa kanyang dibdib. Kung iisipin, kulang pang ginawa niya eh. Kulang na kulang pa. Bakit mo ko minumura? Napadilat siyang bigla dahil sa tinig na yon. At ganoon na lang ang pagngiti niya nang makitang gising na ulit ang asawa niya. Love, you're awake. Naramdaman naman niya ang paghawak ng malambot na kamay nito sa kanyang muka. Kaya hinawakan niya yun at mariing hinalikan. Saka ipinikit ang kanyang mga mata. You're crying? Mahinang tanong nito sa kanya habang nagpupunas ng tumakas na luha mula sa kanyang mga mata. I'm just happy. Super happy. At hindi na nga niya napigilan ng sarili at tuluyan ng bumuhos ang mga luha sa mga mata niya. Shh, enough na yan. I'm alive, love. And I miss you. God knows how I miss you. Mahinang wika nito sa kanya. I miss you more. I'm crying cause I'm so happy that you're alive. You know that I can't imagine my life without you. Nung nasa bingit ka ng kamatayan ang sabi ko nun, di bali nang malayo ka sa akin, at least I know that you're safe. Hindi yung makakasama nga kita pero mawawala ka naman. At God knows, hindi ko kaya yun, love. Nung nawala ka, nung umalis ka, the part of me died. Alam ng Diyos na hinahanap kita. Ipinahanap kita. Tapos malalaman ko lang na kinuha ka lang ni Jay sa akin. That sucker. But now I am thankful, super thankful na kasama kita. Kasama ko na kayo ng baby natin. Annie wiped his tears and smiled. Stop crying, my loves. Ang pangit mo, promise. Dagdag pa dito na ikinakunot ng noo niya. Kapag daka ay seryoso na din. Lukot ang mukha ni Gael na tumitig sa asawa niya. Ay, pangit ba talaga? Paniniguradong tanong niya dito. Yeah, sagot nito na sinabayan pa ng bahagyang tango at ngisi. Damn, may pang-asar na naman sa akin ng mga kurimaw. Love, tila problemadong sabi niya dito. Pinisil naman itong mukha niya na tila may panggigigil. Why so cute, my loves? She said between her chuckling. Nasa ganoon silang tagpo nang bumukas ang pintuan ng private room at iluwa doon ang mga kaibigan nila. Oh my, baby Annie! Gising ka na rin finally! How you feeling? Tinig iyon ng brat nila na mabilis na nakalapit sa kanilang dalawa ng asawa. I feel fine now, ate. Ngiting sagot naman ito. Ay, salamat naman. Boses naman iyon ni Cleo. Diyos ko, Annie, if nakita mo lang ang mukha ng Mr. Shin na yan. My God, mandidiri ka. Alam mo ba puro luha at sipon? Hindi na nito natuloy pang sinasabi ng takpan ni Tero ng palad nitong bibig ni Cleo. Ano ba? Singhal nito sa asawa na ikinatawa nila. Thank you sa inyo for saving me and my baby.
Inisa-isang tingnan ng kanyang asawang mga kaibigan na andoon at napasimangot siya nang tawagin nito si Blaze at ipinalapit dito sa kinahihigaan nito. Thanks, Blaze. I owe you one. Wika nito. No, my duty, babe. Palakas kayo ni baby ha. Sabi naman ng kaibigan niya at mangyayakap pa ito sa kanyang asawa nang harangin na niya. Damot ah. Nakangusong wika nito. Tatalikod na sana ito nang tawagin ulit ng asawa niya. Blaze, I know where you can find her. I'll ask Tony to email the details to you. Kita niyang pag-aliwalas ng mukha ng kaibigan sa kangumiti ng pagkalaki-laki. Thanks big time, babe. He thankfully said saka mabilis ang mga paang lumabas ng kwarto at naiwan silang may pagtataka sa mga muka. Hey, what was that all about? He asked. Oo nga, baby Annie. May hindi ba kami alam? Panigunda naman ni Teron at sinundan din na nagtatakang tanong ni Hans at Sebastian. Asus, kalalaking tao mga marites eh. Wika ng asawa niya na ikinatawa ng mga babaeng nasa loob. Ay oo nga pala Annie, meet Ray, Hans' wife. I knew that you already meet her, remember? Tanong ni Jewel. I remembered ate. So kayo pa rin pala nagkatuluyan ni Bakulaw. Wala eh, napikot Annie. Sagot nito na nabuntunan pa ng tawa. Kaya nagsipagtawanan naman sila ng dahil doon. Matapos ang dalaw ng mga kaibigan, sumunod naman dumalaw ang kanilang mga lolo. Katulad ng gulat na nangyari kay Gael, ganoon din ang gulat ni Annie nang malamang siya palang lalaking tinakbuhan nito. At ngayon nga ay asawa na. Tss, he chuckled. Anong tinatawa-tawa mo? Untag nito sa kanya. Nothing love, na-imagine ko lang yung mukha mo kanina nang malaman mong ako pala yung tinakbuhan mo. Nagsisi ka no? Pangaasar niya dito. Nairolyo naman nito ang mga mata sa kanyang sinabi. Ew, hindi no? Piling pogi ka? Sang part? Mas pogi pa nga yung lalaking sinisilipan ko noon. Nakangising wika nito na ikinabilog ng mga mata niya. What did you just say? Bingi, sorry ka, I don't wanna repeat it. Bleh, she said and stuck her tongue out. Sumeryoso siya ng muka at nagsipaggalawan ng kanyang mga panga sa inis na nararamdaman. Damn it. Mura niya sa kanyang isipan. Bakit pakiramdam niya kinakain siya ng selos? Na-imagine niya lang na may sinisilipan ng kanyang asawa. Dapat siya lang ang sinisilipan nito. Hoy! Kalabit nito sa kanya. Why so serious at salubong ang mga kilay? Nakangiting tanong nito. Talagang tinatanong mo pa yan ha? Mapang-uyam na sabi niya dito na ikinahagalpak naman ito ng tawa. OMG, hindi ka makaget over na nanilip ako o dahil mas gwapo sa yung sinisilipan ko? She asked while raising the other side of her lips. Hindi naman siya umimik at nanatili lang nakatiim ang mga bagang. Pero know what my loves? Sobrang hot ng mama na yun, my God. Lalo ng abs, shit, mapapawaw ka eh. Ang pagpeplex ng mga muscle nun, shish. Enough! Gigil niyang sabi dito pero sige lang ang bibig nito. Naku my loves, even is bat, damn, that was so hot, she said while giggling. Fuck, I said enough, you naughty lady. Wika niya saka tinaliman ng tingin ng kanyang asawa na tila naman walang epekto yun dito. Wanna know who he is? No, change topic. Ayaw mo talaga? Aba, magugulat ka. Pangungulit nito. Hindi ko na kailangan. Okay, fine. Ayaw mo palang malaman di wag. Sayang naman. Maganda sana if makilala mo siya. Siya pa naman ang pinaglihian ko. Putol nito sa sasabihin niya. What? Lalong nalukot ang mukha niya sa sinabi nito.